hinihingan eh. Ano tawag yung kay First Lady? Totoo yun. Totoo sinasabi. Ha? Totoo yan. Kasi may dalawa akong kasamahan na nag-aantay ng appointment. Kasi nag-submit kami ng mga appointment eh. Ha? Biruin mo, sabihin ko ba kung anong opisina yun? Pero halos lahat ng opisina, basta lahat ng opisina na may connection ang pera ng gobyerno. Malaking hingin doon eh. First Lady. Ha? May nagsabi pa nga ako eh. Pamangkin ng isang, ng isang sekretary. Sabi niya, gusto mo ma-appoint? Oo, siyempre. Kaya mo bang magbigay ng ganito? For example, LTO. Monthly, kaya mo magbigay ng 400 million? Ha? 400 million? Sabi niya, hindi ko kaya kasi ang grupo namin anti-corruption. Tapos kami mismo magbabayad sa aming samahan. Umayaw siya. Hindi na siya, sige, pilit pa akong bahala doon, bigay ko. Akong makapusin 400 million. Siyempre, kahit pa paano, yung presyo na presyo sa 400 million, edi, siyempre, isasabay niya na rin kanya. Di ba? So, gaano kagunggong ng ating First Lady, ano? Totoo yan. Ha? Doon na naman sa custom. Ha? Yung inutusan mismo, kausap ko. Kailangan namin share kasi ng ganito. Weekly, pinag-report ako. Pero hindi niya binanggit kung magkano ibibigay niya. Ha, sa custom yun ha. Siya mismo sinabihan. Sinabi sa amin. Tingnan nyo. Totoo yun. At almost of the government na may collecting agency na nangungulikta ng pera sa taong bayan. May kanyan. May requirements ang ating ano matawag doon kay Lisa? Yung Lisa sa Kuto. Ano? Ang iba sabi ng tawag Kuto eh. Oh. Ha? Si Kuto, sabi niya. Kasi Lisa nga eh, Kuto eh. So, ganun talaga si Kuto sabi nila. At naniniwala ako doon sa sinasabi ni Mario. Kaya magkasundo tayo doon. Kasi nga ako, ang tinitingnan ko, yung ating bayan. Pinapabayaan ang ating bayan. Doon ako galit na galit. Pero kung mga personal ng galit ay hindi ako ganong kumbinsido. Ang kumbinsido ako, yung tayong pinaglalaruan ng mga nasa gobyerno, galit na galit ako dyan. Ha? Marinig yung ibang vlog ko dyan. Pagka sinabing pinagsasamantalahan ang Pilipino, ay talagang, ewan ko, hindi ko alam kung anong mga salitang sasabihin ko. Kaya nagsimula ako sa punto por punto ko o sa Vanguard of Democracy dahil doon sa Ayuda 2020. Doon ako nagsimula. Ang daming Pilipino na pinabayaan, pinahirapan, hindi nabigyan, may pinipili. Ano yun? Doon ako galaiti sa galit. Doon ako nagsimula ng pagbablog ko. Hindi pa vlog noon eh. Live pa lang yata. Hindi ko alam kung anong sistema ng turo ng anak. Doon ako nagsimula. Dahil kawawa ang mga lalong kawawang Pilipino. Pinahirapan ng mga kapitan, ng mga mayor o nasa DSWD. Gunggong kayo dyan. Ha? Balik tayo kay First Lady. First Lady, ikaw ang sumira sa mga Marcos. Marcos, Romualdez, naalala ko pala, ang parang sumira, no? Romualdez. Nung panahon ngayon, ganun na rin. Romualdez pa rin. So, totoo, yun ang pinuntuhan ko, ha. Inayunan ko yung sinabi ni Marlica. Totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Dahil ako mismo, narinig ng 2 tainga ko at nakita ko yung taong nagsabi sa akin. Totoo yan. Hindi yan lihitin mo. Diyan kami magkasundo kung pinaglalaruan ang bayan natin at ang taong bayan. Isusugal ko ang buhay ko diyan.
para sa ating kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sino pa ang kikilos? Kailangan simulan natin pagkilos ngayon pa lang. So yun yung panawagan ko. Para sa katotohanan. Para lang ako sa katotohanan, hindi ako para sa mali. Sa katotohanan lang ako. Salamat. Magandang araw Pilipinas sa lahat ng mga palangga, lahat ng mga OFW from all over the world. Ito na naman tayo na magbibigay sa inyo ng mga impormasyon sa loob ng mapang-api, sa loob ng Polboronic government ni Kuting Jr. at ni Lisa Smugs. So itong report na ito actually dapat, December 5, 6, 7, 8. Alright? Kaso lang nandito si Attorney Glenn Chong na bisita natin, kaya hindi ko ito natutukan ng pansin. Pero ngayon, mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung gaano kahayop ang gobyerno ninyo dyan sa Pilipinas. Well, kasama lahat dyan, kahit nasa ibang bansa tayong lahat, basta ikaw ay Pilipino at binabalikan ng iyong dugong o lupang sinilangan, kasama ka dito sa pag-uusapan natin. So kung natatandaan ninyo, nang inulat ko sa inyo noong November, I think 18, 19, mga ganyan, yung Director General ng PIDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, na si Virgilio Lazo ay ng Jombag. Okay? So lahat ng mga finances for approval para sa mga gagamitin ng mga agent ng PIDEA sa kanilang mga task para manmanan itong mga polboroni. Okay? At kung ano-ano pa na in relation dito sa pagsulba natin ng polboron o pagkalat ng mga polboron sa ating bayan, dapat daw ay dumaan sa mga kamay ni Moro Virgilio Lazo, Director General. Okay? Ang finance. Okay? Ang pag-aaproba ng pag-release ng pera. Okay? Ayan. Letter B. For all communications requesting for the approval and signature of the DG, which is Lazo. The name line to be used remain as it is as Director General PIDEA. Kitan? Suportado tayo ng dokumento dito. Hayop ka. Tanginan nyo, Lisa Lazo, Kuting. Hindi mo gagalaw si Lazo nang hindi binabasbasan ni Lisa Smugs. Dahil appointee niya ito. Okay? Siya ang naglagay dyan kay Lazo. So, ayon sa ating puting ahas, sagutin mo to Lazo, lumabas ka sa lungga mo. 5 milyon kada buwan ang dinineknok mo at sagutin mo sa taong bayan, bakit inassault mo si Atty. Delgado, bakit mo siya ginanon-ganon, binugbog mo siya ng bonggang-bongga, dinibdiban mo siya na dapat ikaw ay parusahan ng batas ng Pilipinas pero namamayagpag ka pa sa kubra ng 5 milyon according to my puting ahas. At dahil napraning kang julol ka, pinagtatanggal mo yung mga taong nabanggit. Dahil hindi mo pinpoint kung sino ang nagbibigay sa atin ng impormasyon ng kahayupan mo sa PIDEA, nagsakripisyo itong mga taong itong pamilyado. Ibig sabihin, wala kang puso. Kayo ni Lisa, kayong lahat. Dahil under ka ng Office of the Polboronic President, wala kayong awa, may pamilya din to. Well, paano ka nga maaawa? Kung ang puso ninyo ay burak at ang intensyon ninyo ay para i-extract o ubusin, kamkamin ang pera ng bayan. You know what, mga palangga? Kasi ang Intel Fund wala ngang auditing. Okay? So kaya doon kumukubra itong si Lazo, mga palangga, ng 5 milyon. Ayan, sabi nga ng ating puting ahas, Miss Maharlika, galit na galit si PIDEA Chief. Pinagtatanggal niya ang mga associated kay Atty. Delgado. Pikon na pikon po sa inyo, mga direktor ng services ng PIDEA, floating status na. Ako, December 5 pa to actually. Kaya na busy ako. Okay. Sabi pa dito, inaantay lang po nila so yung lifting ng election ban, tapos sunod na yung nag-issue ng order para i-relieve ang mga tao. O yun na nga, na-relieve na, di ba? Si Atty. Delgado sinibak na din sa pwesto at pinadidismiss daw kasi sinira daw ang agency nila. Paano naman sinira ni Atty. Delgado ang ahensya ng PIDEA?
Sinira daw kasi nakarating kay Maharlika at nalaman na ng taong bayan yung pangjojombag kay Atty. Delgado. Hindi ko kilala si Atty. Delgado and I'm sorry, Atty. Delgado, dahil sa pag-expose ko sa nangyari sa'yo, nadamay po ang inyong karera. At definitely po, kahit expose ko sa hindi, gaganituhin talaga kayo nitong buwakan ng inang laso na ito. Ngayon, mga kababayan, okay? Ayun na nga. Ang kapal ng mukha, Director General, Finance Director pa. Okay. 5 milyon ang allowance. Hindi po yan subject for liquidation ng COA. Kasi intelligence fund po yan ng PIDEA, kaya dyan po kumukuha, okay, si Lasso. Dapat yan para sa anti-drug operation. Pero wala po talaga silang pagmamahal sa ating bayan. Nakakasuka na po ang gobyerno ni Kuting. Hindi na po namin kaya. Maraming salamat, Miss Maharlika, sa inyong pagsiwala. Nagkakaroon po kami ng boses dito na mga inaapi dito sa Pilipinas. Okay? Ano, ito pa isang information. Yung tinalaga na direktor ng Intelligence Service ng PIDEA ay tao at classmate ni Asierto ng PNP, o wanted na ito, di ba si Asierto na sangkutin sa droga noong panahon ni Duterte? Okay, ng PNP na wanted sa kasong importation of dangerous drugs kasi sangkot sa malalaking drug syndicate at kinasuhan ng PIDEA sa panahon ni Duterte. Okay? Tapos nagtatago ngayon. At si Asierto ay classmate din niya si Chief PNP General Acorda, PMA Class 89. So kita mo ang mga ina-appoint ni Lisa, mga mandorobo. May mga kaso, mga nagtatago. So yan po ay pinapahatid sa inyo ng ating puting ahas. Ako lamang po ay kanilang medium. Diba? Ako lamang ay sugo ng langit, sugo ni Bathala para sabihin sa inyo ang nangyayari. Kaya nga dumadami ang puting ahas natin dahil nakakita sila ng pag-asa sa isang Maharlika na kayang saluin ang bala galing sa mga demonyong ito para ihayag sa inyo ang tunay na nangyayari sa likod, okay, ng kamera ng ulupong na gobyerno ni Putin. Alright? Okay. Ang direktor ng Intelligence Service ng PIDEA na pinagkakatiwalaan at advisor ni Lasso ay si Colonel Imiterio Bitong na galing din sa AFP at walang experience sa operation kundi logistics lamang ang trabaho sa Army noong araw. So yung kinukuha nila talaga, katulad ni Bitong, walang experience siya. Kaya palpak lahat at syempre the intention is very Lisa to get the money para hubasin sa irin ang pera ng bayan. So mga palangga, so ito si okay. Itong si Bitong, okay. Nakasuhan sila kasama ng taga BOC na si Guban, okay? Na ngayon ay convicted at nasa bilibid dahil sa kaso nila na importation of drugs. Pero hanggang ngayon ay at large pa rin si Asierto. Actually, sini-research ko si Asierto, yes, at large pa rin siya. So, ito yung mga tao ni Lasso at ni Lisa Smugs. Okay? At yung pinagkakatiwalaan na pag sabi ko nga sa inyo, di ba, last year, I think January, February, kapag magaling kang mag-deliver ng epektos at pera kay Lisa Smugs, galing sa lahat ng kapatiwalian sa bayan natin, pasok ka sa banga. Okay? Pasok ka sa banga pag ikaw ay para sa taong bayan. Okay? Pag inappoint ka at nakita ni Lisa na hindi ka magnanakaw, hindi ka kayang mag-deliver ng pera, at ang ginagawa mo ay para sa Pilipino, mag-intay ka at liligwakin ka. Kasi ang gusto ni Lisa Ahas ay mapagkatiwalaan niya sa pangangamkam lahat. Kaya ano pang ginagawa niyo? Men in uniform, people of the Philippines, speak up day na kayo. Hahayaan nyo lang bang binababoy kayo? Ginojombag ito mga abogado natin, tinatanggal sa trabaho, itinatapon sa kung saan-saan, naapektuhan ang buhay nila. Anong unit team? Unit team ng mga smuggler, unit team ng mga sindikato. Nakita nyo mga palangga? Okay. Ito pang expose, dagdag. Ito si Juvie Max, di ba? Kasama to sa smuggler. Ayon sa ating ating puting ahas, si General Juvie Max na nilagay ni BBM sa BOC bilang Commissioner for Intelligence ng Custom
ay dating kasama ni grupo ni Asierto ng PNP Anti-Drugs. Nakita ninyo? Si Juvie Max ng BOC, pagdagdag lang to sa ating expose, Bureau of Customs, ito yung kasama ni Michael Ma na pinangalanan na sila ay mga smuggler sa Kongreso, doon sa Committee on Ways and Means. Then, actually naulat ko na to, pero i-remind lang natin, si Juvie Max Uy ay itinalaga pa ni Putin as Commissioner of Intelligence sa Custom. Kasi di ba sabi ko sa inyo, kumukolekta si Lisa, si Martin Araneta, si Tampaluslos dyan ng 20 million ang pinaka-huli natin inulat dyan, 20 million pesos galing sa BOC, diretso sa bunganga sa kipay ni Lisa Smugs at ni Martin Araneta sa lahat ng mga hayop lang. Mga palangga, sabi ko nakakasuka. We're talking about kanina, PIDEA. 5 million buwan-buwan. Kulang pa yun. Central Fund pa yun, wala pa yung ibang nakaw. Ang balikan ulit natin, BOC, Bureau of Customs. Wala pa yung tourism, wala pa yung BIR, wala pa. So, ang pera talaga ng bayan ay napupunta sa bunganga ng mga buwaka ng inang politiko na walang ibang intensyon kundi vested interest at lalo kayong palulubugin. Kasi itong mga pangalan na binabanggit ko ay magkakaklase sila. Okay? Ang inilagay ni Lazo sa finance, nakatuwang niya, ay si kaklase din nila nila Asierto, itong si Bitong. Okay? PMA year, plus 89. Nakita ninyo? Ngayon, mga palangga, ang associate nila ay yun na, convicted na si Guban. Okay? So, alright. Grabe talaga to, nakakaloka ito mga palangga. Okay, so ito pa ang eksena. So, nung in-expose ko si Lazo, na ng jombag, ng dibdib, ng assault at tinanggal ng tuluyan si Atty. Delgado dahil sa nagsimula lang sa pagbubusina sa kanya. Sige, kung siya ay binusinahan, nakakamatay ba ang busina? Director General ka. Ilang tao ang dinamay mo dahil sa kapraningan mo. Ngayon mga kababayan, dahil hindi niya ma-pinpoint kung sino ang nagbibigay sa atin ng mga papeles na ito, at kahit anong mangyari, patawag ako sa Congress, hindi ko ibubukela kung sino ang aking puting ahas dito. Dahil protektado ako ng what? Ng aking superpower. Protektado ako ng wand na ito. Dahil pag pinatawag mo ako dyan sa Kongreso, pag binitbit ko itong wand na to, itong stick na to, lahat kayo ay hihiga. Hindi na kayo makakabangon. Kaya subukan nyo ako ipatawag, mga giatay kayo. Alright, so ngayon mga kababayan, ang ginawa ni Lazo, very Lisa Smugs, inutusan niya ni Lisa Smugs, ganyan yan. Pinahack niya yung mga account, okay, ng mga taga-PIDEA. Ano yung account? Mga Facebook account, inaano tawag ito? Wina-wiretap and everything. Pinahack nila kung sino ang nagsabi kay Maharlika. Sino ang nagbigay ng mga impormasyon kay Maharlika na si Lazo ay ng jombag. At now, in-appoint nila tinalaga ang sarili sa finance para makakubra ng 5 milyon buwan-buwan, mga palangga. Okay? At ang sinasabi mo ngayon, Lazo, your agency, the PIDEA, is being attacked ni Atty. Delgado and Maharlika. Anong kaputangan, anong katarantaduhan niya? Attack? Ikaw ang nang-atake, ikaw yung nang-assault, ikaw yung nanapak, ikaw yung nagtanggal ng mga trabahat, ng mga empleyado, ikaw yung nagtapon sa kanya sa Mindanao. Di ba? Wala kang pakialam, Paskong Pasko, hindi mo man lang inantay ang next year kung gusto mong tanggalin. Wala kang talagang puso, kayong lahat. Pinaghiwalay nyo, dadalhin mo sa Mindanao, ano yan, ililipat nila, dadalhin na yung mga anak nila, mamaya may mga baby pa, or, babae at lalaki itong tinanggal niya mga palangga. Ganon kahayop ang gobyerno ninyo. So, ano pa gagawin ninyo, mga kababayan? Sinasabi ko sa inyo, sabi ko nga, sasaluin ko yung bala. Anyway, ako lang at least, marami naman nagsasalta, but at least, itong mga in-expose natin dito, dokumentado to at pwede nyo itong i-research. At magsalita ka, hamunin nyo kayo kung may reporters na nanonood, kung meron dito mga kongresistang mga julol, di ba trabaho nyo to? Ipatawag nyo sa Lazo sa PIDEA. Hoy Lazo, kung totoong sinisira
ni Atty. Delgado, ni Maharlika, o inaatake ang PIDEA. Sabi ni Maharlika, pinagtatanggal mo daw at tinapon mo sa Mindanao ang mga empleyado. Patunayan mo kung totoo ang sinasabi ko o hindi. Kayo, kongresista, senado, patawag nyo itong hinayupak na laso na to dahil sa buhat ni Lisa yan. Doon tayo magkakaalaman kung si Maharlika ay nagsisinungaling. Di ba? Pero for sure, hindi nyo gagawin yan kasi dadrag ang pangalan ni Lisa Smugs dito. Yan po ang katotohanan dito mga palangga dahil nakakagalit talaga ang ginagawa ng gobyernong ito. Right? Ngayon, sabi dito, yung mga style ng paglalagay nila ng staff, okay? Yung paglalagay nila, so dyan sa lahat ng official, dyan sa ahensya ng gobyerno, yung mga heads and official mga palangga, ayon sa ating puting ahas, ay nire-recycle nila yung mga taong high profile na may reputasyon o may kaso o may eksperyensya sa korupsyon. Sinabi ko na to sa inyo before this puting ahas, you know what? Nasabi ko na to na i-appoint ka kapag ikaw ay may expertise sa pagnanakaw. Dahil yan ang gusto ni Lisa. Dahil mismo sa bunganga ni Lisa bago siya mag-appoint. Kunyari, sabihin ko, kunyari ako si Taning. Oh, Lisa, i-appoint mo to si Lasso o sino man. Ang unang tanong ni Lisa, at kunyari si Martin Tambalosos, o Lisa, i-appoint mo to, pero paperman mo kay Kuting. Do you think he or she can deliver? Ganun lagi ang tanong. Deliver ng pera o epektos, bribe at kung ano-ano pa. Yung jutang gini ng Lisa na yan, dapat yung puksain ng bayan. Dapat matanggal na yan si Kuting. Dahil itong ginagawa nila, pang bababoy, at sabi ko nga, nakita nyo naman, impeachable, lahat ng kadramahan, ang nangyayari sa atin, baming delubyo, wala, natutulog lang, bangag sa pulburon, nagpaparte pa mga inayupak, tapos tuloy-tuloy ang pera, minuto ay nagnanakaw sila sa kaban ng bayan, mga palangga. Alright? So, anong gagawin natin dito? Diba? Nire-assign si Atty. Delgado, diba? Ngayon, anong ginawa ni Atty. Delgado? Dahil sabi ni Atty. Delgado, ang ginawa daw sa kanya ay constructive dismissal daw yung reassignment niya. Kaya totally nag-resign na siya. At pinagtatapon nila yung mga director, assistant director sa Mindanao. Lahat po ng associates ay pinagtatapon na ni Lasso. Mga agents from NCR napunta sa Mindanao dahil di po niya ma-pinpoint kung sino daw po ang nag-feed sa inyo sa hanay niya. Kaya dahil napraning siya, so pinagtatanggal na o pinagtatapon na nila itong mga taong inosente na wala namang kinalaman, mga palangga. Imagine niyo, agad-agad itinapon nila itong mga taong ito na may mga pamilyado itong mga to. Sa PIDEA pa lang ito, mga palangga, 5 million kada buwan. How much more kung pagsama-samahin natin sa Congress? Lahat, name it, lahat ng ahensya. Nakakaawa talaga Pilipinas. So ngayon, kung may awa kayo sa Pilipinas, may awa kayo sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga susunod na henerasyon, yung mga nasa gobyerno, well, alam ko mahirap ang kalaban, pero mas powerful ang boses natin. Hindi yan sila forever. Sa pamamagitan ng stick na ito ni Harry Potter, matatapos na yan sila soon. Lisa, tandaan mo. Yung butod mo, kasi lang walang butod to, yung kipay mo, diba? Kahit isilid mo lahat ng pagnanakaw mo ng pera ng bayan, may kalalagyan kayong lahat. Dahil hindi bulag ang langit, magbabayad kayong lahat. Babangon kami. Nakabangon na ako actually. Babangon ang lahat. Para buhatin kayo, ikaw Lasso, magbabayad ka sa ginawa mong pang-aabuso, pang-aapi kay Delgado and the rest ng mga empleyado dyan na tinapon mo sa Mindanao. Ngayon, mga kababayan, ano gagawin ninyo? Uupo na lang kayo? Ngayon, yung iba dyan,
Mga dilawan man kayo, pulahan, pinklawan, o kung ano man ang kulay ninyo, galit kayo sa akin. Oh, mag-research kayo to. Oh, ayan lahat. Dokumentado yan. Ano to? Ginawa ko, minagic ko. Ano ako? Gano'n ako galing? Magician? Lahat yan dokumentado. Yung pagtanggal sa mga tao, yung mga kaso na gusto nilang pagtakpan, mga CCTV na ayaw nilang i-release kay Attorney Delgado para sa gagamitin niya para sa kanyang complaint sa ombudsman, lahat nila iniipit. Katulad din ng pag-ipit nila ng impormasyon nung may PSG na nagpamakamatay dahil sa pang-aapi ni Lisa Smugs. Lahat ng pang-iipit nila sa pagnanakaw nila, lahat ng pang-iipit nila sa pag-appoint kay Michael Ma na smuggler, lahat ng pagdorobo nila sa inyo na pagpapalaya sa mga involved sa pulburon, lahat ang dami yan. Kaya yung 5.6 trillion na budget for 2024, ang mapupunta lang dyan sa taong bayan sa mga proyekto, aso hindi lang 50% yung sinasabi ng isang mayor. Magalong ba yon? Mayor Magalong na 50%? O, tayo, tumahimik na si Mayor Magalong, mukhang nasindak ng mga ginayupak. But anyway, baka 20% lang ang mapupunta sa mga project para sa bayan. Ang 80% sa mga buwakan ng inang to. So ano pa inaantay nyo? Ikaw, Lasso? Ano, maprangin ka na naman? Dahil kahit tinanggal mo na, okay? Tinanggal mo na yung mga taong pinagbibintangan mo, mayroon pa rin nakakalusot na information sa akin. Dahil ako ay what? Meron akong anghel galing sa langit. Okay? Hindi lang puting ahas. Ginagabayan ang taong bayan. Totoo yan. Mahal pa rin tayo ng langit. Alam mo kung bakit? Kasi nagkakaroon ng way para may mga tao na magbigay sa atin ng impormasyon para ipabatid sa inyo na ganito po kahayop ang gobyerno ni Lisa at ni Marcos Jr. At ito po ang ginagawa pang-aapi sa ating mga kababayan dyan. Lahat tayo inaapi. Hindi lang ito mga tinanggal niya. But anyway, mga palangga, you have to speak up, okay? Ako nasasalo ng bala para sa kanila. Pero hindi ko hayaang pumutok ang kanilang pistola. Kailangan hindi nila mapaputok yan. Tayo ang magpapaputok ng kahayupan nila. So with that, pwede natin silang bitbitin palabas at ilulublob sa komunoy. This is your fair lady, Maharlika. Kita-kita tayo mamaya.